Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa home lab natin, no? Today mga kapitbahay, meron nagtatanong sa atin about dito sa Microtech series natin. Ang tinatanong po niya is kung pwede nga ba daw si Microtech gawing router tapos meron silang Windows or domain controller. Okay? Ang sinasabi po niya sa akin, kung pwede ba daw gawin ang ginawa ko dun sa pfSense ko na, which is pfSense to Windows Server. Okay? So, yan po yung katanungan niya. Kung yung mapapansin, itong Microtech natin mga kapitbahay, nakasetup na po yan. Kung yung mapanood sa mga previous video natin, yung series natin na ito is, ayan, working na po siya. Mayroon na siyang dual WAN connection, tapos mayroon na rin siyang mga VLAN, tapos connected na rin po yan sa Cisco natin, at saka meron na rin po yung PPPoE. Ayan, meron na yung PPPoE. Tapos, ang katanungan naman po ng kapitbahay natin is kung pwede nga ba daw gawing Microtech. Ang scenario po is Microtech, tapos ang DHCP server is nasa Windows server or which is nasa domain controller. Pwede nga daw po yun. Paano nga ba daw gawin yun? Alright, yan po yung isi-share natin sa kanya ngayon kasi nagtatanong po siya kasi gusto niyang mag-implement ng Windows server kasi naka-Microtech siya ngayon. Okay, paano nga ba ang process ng mga kapitbahay? Ano nga ba ang advantage na ang DHCP server mo is nasa Windows server, which is parang ganito po, no? Ayan, kung nyo mapapansin, meron tayong Windows server dito 2012. Ayan, Windows server 2012 po yan, R2. Tapos kung nyo mapapansin, kapag pumunta ka rito sa server manager, meron na po tayong DHCP domain controller. Active na po lahat yan. Dito yan sa home lab ko, which is working po lahat yan. Ayan, kung nyo papansin, gumagana na po. Okay, sa ngayon mga kapitbahay, ano nga ba ang advantage kapag naka-Windows server ka tapos nandun yung DHCP server mo? Pagdating kasi sa DHCP server sa Windows, napakadami pong features na pwede mong gawin. For example, pwede ka mag-high availability, pwede ka mag-dalawang DHCP server para magkaroon sila ng balance, which is kunwari nasira yung isa, automatic lilipat sa isa, naka-failover po siya. Saka napakadami pa po, no? Napakadami pang pwedeng gawin dito sa DHCP server. Usually po kasi yung mga enterprise company, ito talaga ang setup. May firewall or may Cisco firewall, tapos may domain controller kasi most likely sa mga maramihang company which is enterprise, gumagamit talaga ng Windows server para dun sa mga PC or user management nila kasi di ba maramihan na, kaya kailangan mo ng Windows server. Okay, so ang scenario natin ngayon, i-connect natin si Microtech na to router dun sa Windows server, tapos ang gagawin natin, naka-disable ang DHCP server dito. Kung nyo mapapansin, ayan, no? DHCP server yan. Kung nyo mapapansin, ang DHCP server ko rito, naka-disable po lahat yan. Kung nyo mapapansin, di ba? Naka-disable po yan. Pero kung inyong mapapansin, mga kapitbahay, meron akong IP. Ayan. Okay, meron akong IP. Okay, so paano nga ba ang gagawin para gumana ang mga VLAN na to? Ayan, para tumagos yung mga VLAN na to kahit yung DHCP server mo is now sa Windows server. Okay, na basic lang po mga kapitbahay, kaya stay tuned, ituturo ko po sa inyo kung paano. Kanya mo mapapansin mga kapitbahay, itong PC ko na to, ayan, 50.100, which is nandito po siya napaloob sa, yan, dito siya, addresses, dito siya napaloob sa, yan, sa LAN IP natin, which is sa native VLAN natin. Okay, kung yung mapapansin, naka-disable po yan. Ayan. Okay, pero may nakakuha akong IP. Kasi nga, dahil naka-enable yung DHCP server ko rito sa Windows server. Okay? Ayan. Okay, so, ayan, yung PC ko, yan yun. Tapos, ayan, yung scoop, ayan. Kung nyo mapapansin, dito sa DHCP server natin, meron na tayong pool, which is parang dito sa Microtech natin, DHCP pool. Dito naman sa Windows server, tinatawag po natin yan is scoop. Okay? Paano nga ba mag-create ng scoop? Kung nyo mapapansin, meron na ako dito. Ayan, may mga scoop na ako. Which is, ginawa ko na siya, VLAN 6, VLAN 10, HR pala dapat yan. Baguhin natin. Hindi na, bago. HR department, saka admin department, which is, kung yung mapapansin dito sa Microtech natin, ayan, HR tsaka admin, ayan. Tapos naka-disable po yung DHCP nila. So, ang thrill po dyan, sa ngayon, kung yung mapapansin, pag nag-connect tayo dito sa VLAN natin na to na 10, which is HR, so naka-disable po yung ano dito, yung
DHCP sa Microtech. Pero dito sa Windows Server 2012 natin is naka-enable. So may thrill po yan dyan mga kapitbahay. Once na nag-setup ka, which is nag-setup ka ng Microtech, which is kunwari bago ka pa lang, nag-setup ka ng Microtech, nag-create ka ng IP for VLAN, tapos naka-disable yung DHCP, hindi pwedeng sabay sila, no? Hindi pwedeng naka-enable ang DHCP dito sa Windows ay sa Microtech tapos naka-enable din dito sa Windows. Magko-conflict po yan. Hindi po yan magtutuloy, magkakaroon ng error. So dapat i-make sure nyo palagi na kapag nag-create kayo ng Windows server tapos i-connect nyo sa Microtech, matik isang DHCP lang dapat ang gagana. Unless pwedeng DHCP server na dalawa pero naka-high availability sila, naka-combine sila dito para magkaroon sila ng failover. Yun, gagana po yun kasi may mga special configuration po yun. Pero kunwari, magkahiwalay sila, hindi po pwede yun, no? Kaya yung mapapansin mga kapitbahay, may nakukuha akong IP, di ba? Ayan. So, ang pang-testing natin ngayon, itong Wi-Fi na to, connected yan dyan sa VLAN natin na, sa VLAN 10 natin na yan. Ayan, connected po yan. Tapos, dyan tayo magko-connect gamit yung ating cellphone. Ito, kasi nga yung laptop natin wala, kaya wala tayong pang testing, kaya ito yung gagamitin natin. Magko-connect tayo sa Wi-Fi na yan para makita natin kung gumagana. Kung yung mapapansin mga kapitbahay, mayroon na akong pool dito sa DHCP server natin sa Windows. Ayan, may pool na ako dyan, pero hindi pa po yan gagana. Ang gagana pa lang dyan is yung native VLAN. Kung yung mapapansin, di ba binigyan niya ako ng IP? Ayan. Pero kunwari, mag-connect ka rito sa VLAN na to, ayan, sa VLAN HR na yan, hindi ka pa niyan bibigyan IP kasi may kailangan ka pang i-configure dito sa Microtech. Ayan, kung yung mapapansin, ayan, meron na siya dyan. Ayan, kung yung mapapansin mga kapitbahay, ayan, dito sa cellphone ko, connected tayo dito sa pinaka-main natin. Ayan, dito connected yan kanina. Kung yung mapapansin, dito sa Cisco, i-forget muna natin to. Kung yung mapapansin, ayan, connected siya dito sa pinaka main home router natin. Kung nyo mapapansin, dito sa Cisco, kapag nag-connect ka, ayan, sinasabi po niya, connecting lang, no? Connected lang yan. Kasi nga, kung nyo mapapansin, dito sa Windows server natin, naka-enable na po yan. So, may kailangan tayong gawin. Yan po yung tinatawag natin na DHCP relay. So, ang gagawin natin ngayon, magko-configure tayo ng DHCP relay dito sa ating pinaka Microtech para mabasa niya yung VLAN tagging doon sa Windows Server. Okay? Kung nyo mapapansin, pag pumunta ka dito sa IP, tapos DHCP relay, ayan, wala pa tayong relay. Okay? Every VLAN, kailangan, pag nag-configure ka, like for example, dalawa yung VLAN natin, di ba? So, ang gagawa natin ng relay ngayon is itong HR na to. Yan, gagawa natin ng relay yan. Tapos, kung gusto mo na tumagos din yung VLAN ni admin, gagawan mo rin ng relay yan para mabasa ni Windows Server 2012 para ang magbigay sa kanya ng DHCP, ito yung scope na to. Okay? Kung inyong mapapanood, kung hindi nyo alam paano mag-create ng DHCP scope, napakadali lang po nito. Click ka lang dyan, new scope. Yan, meron po akong video nyan about sa Windows Server. Search lang po nyo dun sa channel natin. Meron po tayong video nyan. Kaya hindi natin pagtutuunan ng masyado to ang pag-create nyan. Ang pinaka-topic natin ngayon, kung paano nga ba gawing DHCP relay itong si Microtech Hex para mag-connect siya dito sa DHCP server ni Windows Server 2012 para magkaroon siya ng VLAN tagging. Okay, para tumagos siya dun sa switch natin na Cisco. Okay, so ayan, kung nyo mapapansin, dito sa Cisco natin, ayan, dito sa Cisco natin, ayan, ay, huwag na natin pakita. Basta, napakita ko na dati yan sa Cisco natin. Ayan, ang gagawin natin ngayon, gagawa natin ng DHCP relay para tumagos yung mga VLAN na to. Ayan, tapos iti-testing ulit natin sa cellphone natin. Okay, kung nyo mapapansin, add ka lang. Ayan, add ka lang. Dito ka lang punta, IP, tapos DHCP relay. Okay, so napaka-basic lang nito mga kapitbahay. Pwede mo tong gawin para magamit mo sa mga enterprise company mo. Okay, punta ka lang DHCP relay. So, kumari, lagay mo dito, relay VLAN, ay mali, VLAN 10 HR. O, pwedeng ganun. Nasa sa inyo po yun kung saan nyo po ipapangalan. So, dito sa interface, Matic, siyempre doon tayo sa VLAN na to, HR.
Ayan, HR. Tapos, yung DHCP server, yan yung IP ng ating Windows server. Kung nyo mapapansin, IP config. Ayan. So, 50.2. Ayan. Yan yung gagamitin natin. Okay? Punta ka lang dyan. 172.16.50.2. Yan yung IP ng DHCP server natin. Tapos, dito sa local address, ito yung gateway, which is kung ano yung IP neto. Kung ano IP ng HR na bilan na to. Which is yung IP niyan is, kung nyo mapapansin sa addresses, kung nyo mapapansin yung IP niyan is 60. Ayan. So, ang ilalagay natin dyan is 172.16.60.1. So, yan yung gateway niya. After nyan, wala ka nang ibang gagalawin. So, apply mo lang, apply, tapos okay mo. Okay? So, ayan, may DHCP relay na po yan. Kung nyo mapapansin, sa DHCP relay, yan, nandyan na siya, naka-add na siya. Kapag pumunta ka dito sa Windows Server, dito sa DHCP Manager, ayan, ito yun, yung 60 na to na pool. Yan, kung nyo papansin, this is scope, yung router is 60.1, which is yan yung gateway ng VLAN na yun. Tapos yung DNS natin, yan, automatic yan, 50.2. Bakit nga ba kailangan ang DNS natin is yung DNS ng, yung IP ng ating Windows Server? Okay, dito kasi sa Windows Server, once na nag-connect ka ng isang PC, which is i-join mo siya sa domain, automatic dapat ang makukuha niyang DNS server is yung 50.2, which is yung IP ni Windows Server. Kasi pag hindi po yan, iba ang makukuha niyang DNS, hindi po yun mag-join sa domain. Okay? Mayroon akong video about sa Windows Server na to. Wala lang akong video kung paano mag-create or mag-connect ng PC or mag-join ng PC sa domain. Kung gusto niyo malaman, comment down below. Mayroon kasi akong isang nagtanong, hindi ko pa nagagawan. So, pag dumagdag yung question na yan, gagawa natin yan ng vlog kung paano mag-join ng isang PC sa domain. Alright? So, sa ngayon, ang focus natin is paano gawing si DHCP relay itong si Microtech Hex natin. Alright? So, ayan. Nakakonect na tayo. Mayroon na tayong DHCP relay. So, magkoconnect ulit tayo dun sa Wi-Fi natin, which is sa Cisco natin, gamit tong phone natin. Okay? So, let's go. Kanya mapapansin. Wait. Screen recording. Ayan. Screen recording. Uy. Exit. Ayan. Ayan siya. Kung nyo mapapansin mga kapitbahay, connect tayo dito sa Cisco natin. Di ba kanina pag nagko-connect tayo dito sa Cisco natin, sinasabi niya connected. So ngayon, pag nag-connect tayo, dahil nga naka-enable na yung DHCP relay natin, automatic bibigyan na po tayo ng IP niyan galing dito. Ayan, galing dito. Ayan. Okay? So, let's go. Magko-connect tayo gamit yung ating cellphone. Kung nyo mapapansin, di ba kanina, ganon. So, ngayon, magko-connect na tayo. Ayan. Saan na ba yan? Cisco. Ayan, kung nyo mapapansin, connected na po siya. Dapat ang makukuha niyang IP is 60 something. Pag click natin to, ayan, kung nyo mapapansin, 60.100. Okay? Alright? 60.100 na po siya. So, connected na po siya dahil nga naka-enable na yung DHCP relay natin. Okay? So, stop natin to. Ayan. So, ganoon lang mga kapitbahay, no? Napaka-basic kung paano gawing DHCP relay itong ating Microtech Hex para ma-combine natin siya doon sa Windows Server 2012 R2 natin. Kung yung mapapansin, kapag pumunta ka rito sa scope, tapos leases, ayan, lalabas na po dyan. Ayan, no? 60 yung Oppo ko. Yan. So, ito, nag-connect yan kasi nakakonect yung Mac Mini ko. Ayan, 101. So, ito yung pool na nakuha niya. Hindi pa yan na-expired kasi kanina nag-connect yung Mac Mini natin. Na-expired. Tapos, dito sa leases ng ating native VLAN is ito yung PC natin. Dito sa leases ng 60, which is yung VLAN 10 natin, ayan, nakukuha niya yung cellphone natin, yan, Oppo A12 yan. Tapos, kung nyo mapapansin, kapitbahay.local, which is yan yung ating domain name. Alright, so maraming salamat and sana may natutunan naman kayo for today's video. So, stay tuned mga kapitbahay para sa mga susunod nating vlog about dito sa Microtech Hex natin kasi ang purpose natin dito, kung pwede nga ba gamitin to as a office router or firewall. Alright, so stay tuned
And marami pa tayong mga vlog. Maraming salamat. God bless and peace. Thank you so much.